Tumataas na bilang ng adolescent pregnancy at HIV/AIDS, gayon din ang usapin sa comprehensive sexuality education. Ilan lang ito sa natalakay sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Daniel? Naomi, dininig na ng Senate Committee on Basic Education ang tumataas na bilang ng adolescent pregnancy at ang pagpatupad ng Department Order 31 ng Department of Education. Isa pa sa natalakay, Naomi, ay ang usapin nga sa comprehensive sexuality education. May ilang nilinaw si Senadora Risa Hontiveros sa DepEd tungkol sa programa. Yung CSE program ba ay nagtuturo sa mga bata na kasing bata ng 0 to 4 years old tungkol sa childhood o what about tinuturo ba iyan sa ating mga eskwelahan? There's nowhere in our curriculum that teaches these things to learners between 0 to 4. Hindi po cover din natin yan kasi ang mga learners po natin nagsa-start at 5 years old sa DepEd. Tinanong din ni Hontiveros ang DepEd kung tinatakwil ng CSE ang karapatang ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sabi ng DepEd, hindi. Malayo po yan sa katotohanan. In fact po, ang CSE ay supplementary. Hindi po siya meant to supplant or override the parental authority of the parents over their children. Kaakibat lang po ito, suporta lang po ito. Ibinahagi naman ng Department of Health ang ilang datos patungkol sa adolescent birth rate kung saan ilan ang bata na pinanganganak sa hanay na 15 to 19 years old. Ayon sa DOH, nakakabahala ng mga anak ang nasa adolescent age dahil ang pangatawan ay hindi pa handa. Hindi raw ito angkop sa edad. Noong 2020, ito po ay nasa 24 per 100,000 or in real numbers, actual numbers, 121,896. Noong 2021, nasa 22 per 100,000 or 112,990. Noong 2022, nasa 24 per 100,000 o 123,362. Bukod sa teenage pregnancy, Naomi, binahagi rin ng DOH ang nakakaalarmang numero naman pagdating sa HIV/AIDS kung saan up to 47% ng bagong infections ay mula sa edad na 15 hanggang 24 years old. Yun pong ating mga kabataan na maagang makipagtalik ay mas mataas ang risky behavior at mas nahihirapan na kumuha ng mga HIV-related services. Makikita po sa datos natin na on average, yung ating pong mga young key populations for HIV, sila po ay nakipagtalik nung sila ay 16 years old at una po silang gumamit ng condom on average nung sila po ay nasa 17 years old. Kung bakit po, yun po yung mga kailangan natin tingnan. At yan muna ang pinakahuling update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Daniel Manalastas.